Kumusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa gynecology at sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago sa pagtanda. Tinitiyak na mapanatili nila ang kanilang kalusugan at sigla hanggat maaari. Ngayon, meron po akong nais talakayin na napakahalaga kung kayo po ay 60, 70 o kahit 80 taong gulang na at hindi na kayo nagma-masturbate. Meron po akong sasabihin na maaaring ikagulat ninyo. At sinasabi ko po ito ng buong kaseryosohan at pag-iingat bilang isang profesional sa medisina. Maaaring inilalagay ninyo sa panganib ang inyong pangmatagalang kalusugan. Hindi po ito biro at hindi rin ito para maging kontrobersyal. Ito po ay tungkol sa siyensya, sa mga hormone, sa pagtanda ng ating utak, at sa mga tahimik na panganib na madalas ay hindi napapansin ng napakaraming kababaihan. Nakapagtrabaho na po ako sa libu-libong kababaihan na katulad ninyo, mabubuting babae matatalino, may kakayahan mababait, ngunit hindi nila alam kung gaano kahalaga ang koneksyon sa sariling sexualidad habang tayo ay tumatanda. Ang mga nakita ko sa aking praktika ay salungat sa inaasahan ng karamihan. Dahil ang katotohanan ang pagtigil sa masturbasyon pagkatapos ng edad na 60 ay hindi lamang isang personal na desisyon. Maaari itong maging isang panganib sa kalusugan. Maaaring pakiramdam ninyo ay wala kayong ginagawang masama, ngunit ang pananahimik at pagpapabaya sa aspetong ito ay maaaring magdulot ng epekto sa bawat sistema ng katawan. At iyan po mismo ang dahilan kung bakit ako naririto. Kapag naunawaan ninyo kung ano talaga ang nangyayari, makikita ninyo kung paanong ang isang bagay na napakasimple, napakapersonal ay maaaring magbago ng lahat. Sa ilang sandali lamang sasabihin ko sa inyo kung bakit ang isang simpleng gawin na ito ay maaaring maging susi upang manatiling matalas ang isip, masigla at buhay ang damdamin hanggang sa inyong edad na 80. Bago po tayo magpatuloy, kung pinahahalagahan ninyo ang mga mahalaga at tapat na usapang pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga kaedad ninyo, magandang pagkakataon na po ito para mag-subscribe para hindi ninyo ito makaligtaan. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, itype lamang ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, itype ang 0 para malaman ko kung paano kayo mas mapaglilingkuran sa susunod. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan, magsimula na po tayo sa una. At marahil, pinakakagulat-gulat na katotohanan, kapag itinigil ninyo ang pag-masturbate, sa inyong pagtanda ang inyong utak ay nagsisimulang magdusa sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Panganib. Bilang paghina ng pag-andar ng utak, habang tayo ay tumatanda, ang utak ay natural na nagbabago. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay hindi nangangahulugang paghina. Ang hindi alam ng karamihan ay ang regular na sexual na aktibidad, kasama na ang solo stimulation, ay may malakas na papel sa pagpapanatiling matalas, focus at balanseng emosyonal ng utak. Kapag kayo ay nagmamasturbate, ang inyong utak ay naglalabas ng sunod-sunod na mga chemical dopamine, oxytocin, serotonin at endorphins. Hindi lamang ito mga feel-good hormone. Direkta nilang sinusuportahan ang memorya, regulasyon ng mood at linaw ng pag-iisip. Kung wala ang mga ito, ang utak ay maaaring maging mabagal. Bumagal ang reaction time, bumaba ang motibasyon, at sa paglipas ng panahon, kahit na ang katatagan ng emosyon ay maaaring humina. Kapag ang mga nakatatanda ay tumigil sa anumang uri ng sexual na koneksyon sa sarili, hindi nila namamalayan na ninanakawan nila ang kanilang utak ng isa sa iilang natitirang natural na paraan upang manatiling stimulated at malusog. Natuklasan ng mga neurologist na ang mga bahagi ng utak na nagiging aktibo sa panahon ng sexual na kasiyahan ay kasabay na gumagana sa mga bahaging responsable para sa pag-aaral, memorya at pagiging malikhain.
Ibig sabihin, ang pagpapabaya sa inyong sexual na sarili ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong nararamdaman. Maaari nitong maimpluwensyahan kung gaano kahusay kayong mag-isip, magproseso ng impormasyon, at kung gaano katagal kayong mananatiling malaya sa pag-iisip. Sinasabi sa akin ng ilan sa aking mga pasyente na pakiramdam nila ay parang may ilaw na namatay sa paglipas ng mga taon. Hindi na sila makapag-focus tulad ng dati. Ang kanilang mood ay parang patag. Hindi na nila nararamdaman ang kanilang sarili. At kapag binalikan namin ang mga pangyayari, madalas ay nagsisimula ito sa parehong panahon na itinigil nila ang pag-aalaga sa kanilang sarili sa sexual na paraan minsan dahil sa pagluluksa, kahihiyan, sakit o simpleng hindi alam ang mga benepisyo nito. Ngunit narito ang magandang balita, hindi ito permanente. Ang muling pagpapakilala, kahit na kaunting solo na sexual na aktibidad, bawat linggo ay napatunayang nagpapabuti sa linaw ng isip at sigla ng emosyon. Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya. At ito ay nasa ilalim ng inyong kontrol, anuman ang inyong edad o estado sa relasyon. Ngayon, kung nagulat kayo riyan, ang susunod kong ibabahagi ay maaaring mas hindi inaasahan. Dahil habang ang inyong utak ay umaasa sa stimulation, may isa pang bahagi ng inyong katawan na maaaring harapin ang malubhang panganib kung babaliwalain ninyo ang isang gawin na ito. At ang bahaging iyon ay maaaring tahimik na magtakda kung gaano katagal kayong mananatiling komportable, masigla at puno ng buhay. Kung naririto pa kayo at ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa inyo, sige at magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang susunod na nakatagong panganib na kailangan ninyong malaman. Panganib bilang 2. Hindi timbang na mga hormone at pananakit sa puwerta. Maraming nakatatandang kababaihan ang naniniwala na pagkatapos ng menopause, normal lang na mawala ang pagnanasa, maging hindi komportable ang pakikipagtalik at ang bahaging iyon ng kanilang sarili ay simpleng magsara na lang. Ang madalas nilang hindi na pagtatanto ay ang prinsipyong use it or lose it ay lubos na angkop sa kalusugan ng ari. Ang kawalan ng regular na sexual na stimulation, kabilang ang masturbation, ay maaaring magpabilis sa prosesong ito. Ang regular na sexual na pagkaantig at orgasm ay nakakatulong na mapalakas ang daloy ng dugo sa mga tissue ng ari. Ang sirkulasyong ito ay mahalaga para mapanatili ang pagiging nababanat natural na lubrication at pangkalahatang kalusugan ng tissue. Kapag itinigil ninyo ang pakikipag-ugnayan sa inyong sariling sexualidad, binabawasan ng inyong katawan ang daloy ng dugo sa lugar na yon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa vaginal atrophy, kung saan ang mga tissue ay numinipis na tutuyo at nagiging marupok. Dahil dito, nagiging hindi komportable ang anumang uri ng intimacy at maging ang pang-araw-araw na buhay. Nagiging isang pababang spiral ito, ang mas kaunting pagnanasa ay humahantong sa mas kaunting aktibidad at ang mas kaunting aktibidad ay humahantong sa mas maraming pisikal na pananakit na siya namang pumapatay sa anumang natitirang pagnanasa. Maraming kababaihan ang pakiramdam ay kalahati na lang ang buhay nang hindi alam kung bakit. Isang pasyente ko, isang babae, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s ang lumapit sa akin na may pakiramdam na laging pagod at tuyot na tuyot ayon sa kanya. Ilang taon na siyang hindi nakikipagtalik at tuluyan ng isinuko ang masturbation. Matapos ko siyang hikayatin na muling kumonekta sa kanyang sarili, sa ganoong paraan dahan-dahan at walang pilitan bumalik siya makalipas ang ilang linggo na may bagong sigla. Iniulat niya na mas komportable na siya sa kanyang sariling katawan at mas emosyonal na naroroon. Ang sexual na aktibidad, kahit na ginagawa ng mag-isa, ay higit pa sa isang sandali ng kasiyahan. Sinasabi nito sa inyong katawan na kayo ay buhay pa, masigla pa
at karapat-dapat pa rin sa sigla. Nakakatulong itong i-regulate ang mga pangunahing hormone at nagpapalakas ng sirkulasyon na may kaugnayan sa enerhiya at kaginhawaan. Kaya kung nagtataka kayo kung saan napunta ang inyong siglaang sagot, ay maaaring wala sa isa pang suplemento o cream. Maaring magsimula ito sa isang bagay na mas natural at personal. At habang naaapektuhan nito ang inyong pakiramdam sa loob, ang susunod na panganib na inyong kinakaharap ay nakakaapekto sa isang bagay na mas malalim ang inyong pangmatagalang pisikal na katatagan at ang inyong pagkakataong maiwasan ang isa sa pinakakaraniwang issue na kinakaharap ng mga kababaihan pagkatapos ng edad 60. Panganib bilang 3 panghihina ng pelvic floor at incontinence. Sa maraming pagbabago sa kalusugan na kinakaharap ng mga kababaihan, habang sila ay tumatanda, ang mga issue sa pelvic floor tulad ng urinary incontinence o hindi mapigilang pag-ihi ay ilan sa mga pinakakaraniwan at nakakadismaya. Ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang isa sa pinakanatural at kasiyasyang paraan upang mapanatili ang lakas ng pelvic floor ay hindi nangangailangan ng mga espesyal na ehersisyo o aparato. Ito ay nagmumula sa regular na orgasms, kablang na ang sa pamamagitan ng masturbation. Isipin ninyo kung ano ang isang orgasm, isang serye ng hindi sinasadya at ritmikong pag-urong ng mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ay parang isang ehersisyo para sa mismong mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, matris at bituka. Kapag humina ang mga kalamnang ito, maaari itong humantong sa mga problema tulad ng pagtagas ng ihi kapag umuubo o bumabahing madalas na pagnanais umihi o kahit na pelvic organ prolapse. Parami ang mga gynecologist at pelvic floor therapist na kinikilala ang papel ng sexual na aktibidad sa pagpapanatili ng mahalagang grupong ito ng mga kalamnan. Kapag tumigil kayo sa pagkakaroon ng orgasms, pinagkakaitan ninyo ang inyong pelvic floor ng isa sa pinakanatural na anyo ng ehersisyo nito. Ang sistema ay maaring humina at maging hindi na gaanong tumutugon. Ang masturbation ay tumutulong na mapanatiling matatag at aktibo ang mga kalamnang iyon. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon, pinapanatili ang mga koneksyon ng neuromuscular at tinutulungan kayong manatiling nakaayon sa isang mahalagang bahagi ng inyong core strength. Sa aking sariling praktika, meron akong mga matatandang pasyente na nahihiya dahil sa pagtagas ng ihi at inakala na ito ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Marami sa kanila ang tuluyan ng tumigil sa pagmasturbate, iniisip na hindi na ito mahalaga sa kanilang edad. Nang magkaroon kami ng tapat na pag-uusap at ipinagpatuloy nila ang isang malusog na antas ng sexual na aktibidad, marami ang namangha nang makita na bumuti ang kanilang mga sintomas. Mas naramdaman nila ang kontrol at kumpiyansa. Ang katawan ay idinisenyo upang gumalaw, dumaloy, makisangkot. At kapag binaliwala natin ang mga natural na ritmong iyon, lalo na sa pelvic region, maaari tayong lumikha ng kahinaan na hahantong sa mas malalaking problema sa paglipas ng panahon. Ngayon, habang ang ganitong uri ng pisikal na panghihina ay maaaring makaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay, ang susunod na panganib ay mas malalim pa. Dahil kapag tumigil kayo sa pagkonekta sa inyong sarili, sa sexual na paraan, hindi lamang ang inyong katawan ang nagsisimulang magsara. Pati na rin ang inyong pagkatao, ang inyong mga emosyon, at ang paraan ng inyong pakiramdam na konektado sa mundo, sa paligid ninyo. Kung naririto pa kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nakatutok kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at suriin ang punto bilang 4. Panganib bilang 4. Emosyonal na pag-iisa at pagsasara ng sarili. Habang tumatanda ang mga kababaihan, madaling mag-focus lamang sa pisikal na kalusugan, sa bone density cholesterol mammograms. Ngunit may isang mas tahimik na pakikibaka na madalas ay hindi napapansin, ang emosyonal na pagkakahiwalay. At nakakagulat, isa sa pinakamadalas na hindi napapansing sanhi ng pagkakahiwalay na yon
ay ang kawalan ng regular na sexual na pag-intindi sa sarili. Kapag ang masturbation ay inalis sa buhay ng isang babae, lalo na sa kanyang mga huling taon, may isang bagay na higit pa sa pagnanasa ang kumukupas. May isang bagay na malalim na pagkatao ang nagsisimulang kumupas. Ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagkaantig o kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan presensya at emosyonal na pundasyon. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang pagkawala ng kapareha, pagbabago sa katawan o isang buong buhay ng pag-uuna sa pangangailangan ng iba ay nagiging dahilan upang sila ay tumigil sa paghawak, sa sarili tumigil sa pagtuklas, at sa huli, tumigil sa pagdama. Ang tahimik na pag-atras na yon ay hindi lamang nananatili sa silid-tulugan. Kumakalat ito sa pang-araw-araw na buhay. Nagiging mas mailap kayo. Hindi na kayo gaanong mangumingiti. Tumitigil kayo sa buong pakikisalamuha. Ang inyong pandama emosyon koneksyon sa sarili at sa iba ay pumurol. At maaaring mangyari ito ng dahan-dahan na hindi ninyo namamalayan. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na pamamanhid na ito ay nagiging isang uri ng tahimik na pagdurusa. Buhay pa kayo, ngunit hindi tunay na buhay. Maaaring mas malungkot kayo, ngunit hindi alam kung bakit. Maaaring mawalan kayo ng interes sa mga bagay na dati ay nagdudulot ng kagalakan o nahihirapan kayong makaramdam ng pagiging malapit sa iba. At sa lahat ng ito, ang kawalan ng isang simpleng personal na gawain ng masturbation ay maaaring may mas malaking papel kaysa sa inaakala ninyo. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s na naniwala na ang kanilang emosyonal na mundo ay tuluyan ng nagsara, na inakala nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang gawin nila ang mga unang hakbang tungo sa muling pagkonekta sa kanilang sarili, sa sexual na paraan, nagsimula silang makaramdam muli. Naging mas mapagmahal sila sa kanilang mga apo. Muli silang kumonekta sa mga kaibigan. Umiyak sila sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat na makaramdam muli ng isang bagay na totoo. Ang muling pag-angkin sa bahaging ito ng inyong sarili ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa presensya, sa pagiging buhay sa inyong sariling balat, kahit na pagkatapos ng mga dekada ng buhay. Dahil kapag pinamanhid ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili, ang iba ay kasunod na rin. At kung ang emosyonal na halaga ng pagwawalang bahala sa pangangailangang ito ay malalim ang susunod, ay maaring mas nakakagulat pa. Dahil hindi lamang ang inyong isip o puso ang nagdurusa. Ang inyong pinakamahalagang organ ang nagpapanatili sa inyong buhay, bawat segundo ng bawat araw ay nasa panganib din. Panganib bilang 5 paghina ng kalusugan ng puso. Kapag iniisip ng karamihan ang tungkol sa kalusugan ng puso, naiisip nila ang dieta, ehersisyo at pagsusuri ng presyon ng dugo. Ngunit iilan lamang ang nakakaisip kung paano ang sexual na aktibidad, partikular ang masturbasyon, ay maaaring gumanap ng isang papel sa pagsuporta sa cardiovascular function, lalo na habang tayo ay tumatanda. At gayunpaman, lumalaki ang ebidensya. Ang regular na sexual na paglabas, kahit na ginagawa ng mag-isa, ay maaring magbawas ng stress, magpababa ng presyon ng dugo, at magtaguyod ng malusog na sirkulasyon mga salik na direktang nakatali sa kalusugan ng puso at mahabang buhay, lalo na para sa mga kababaihang postmenopausal na ang panganib sa sakit sa puso ay tumataas ng malaki. Ang dahilan ay simple. Ang sexual na stimulation ay nagpapagana sa parasympathetic nervous system na tumutulong sa inyong katawan na mag-relax. Ang orgasm sa particular ay nagtitrigger ng paglabas ng oxytocin at endorphins na natural na nagpapababa ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. At kapag nananatiling mataas ang cortisol, isang bagay na madalas mangyari sa mga matatanda na nahaharap sa kalungkutan, pagluluksa o talamak na stress, naglalagay ito
ng napakalaking bigat sa puso. Sa paglipas ng panahon, ang stress na yon ay maaaring tahimik na mag-ambag sa sakit sa puso, stroke, at iba pang mga komplikasyon sa cardiovascular. Bukod pa riyan, ang masturbation ay naghihikayat ng malusog na daloy ng dugo sa buong katawan, tulad ng paglalakad o pag-uunat na nagpapabuti sa sirkulasyon sa inyong mga binti. Ang sexual na aktibidad ay nagpapahusay sa kalusugan ng mga ugat sa pelvic region na tumutulong na mapanatili ang pagiging nababanat ng mga daluyan ng dugo at binabawasan ang paninigas na dulot ng edad. Sinusuportahan nito ang buong sistema ng vascular, kabilang ang puso. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 60s at 70s na inakala na ang kanilang mabilis na tibok ng puso, pagkapagod at hindi mapakaling pagtulog ay mga senyales lamang ng pagtanda. Ngunit nang simulan nilang isama ang regular at nakaka-relax na self-pleasure sa kanilang routine, madalas ay ilang beses lang sa isang linggo, napansin nilang bumuti ang kanilang pagtulog, naging matatag ang kanilang mood at bumaba ang kanilang resting heart rate. Hindi ito isang himala. Ito ay isang natural na pagbabalik sa balance. Kaya kung sinabihan kayo na ang kasiyahan ay isang luho o isang bagay na dapat isuko, habang lumilipas ang mga taon, narito ako upang sabihin ang kabaligtaran. Ang kasiyahan, lalo na ang solo, may kamalayan at sariling likhang kasiyahan, ay isang anyo ng gamot, isang gamot na walang gastos at nagbibigay ng mga benepisyo na hindi kayang ibigay ng anumang reseta. At kung ang lahat ng ito ay tila hindi inaasahan, ang susunod kong ibabahagi ay maaring tunay na magbago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa pagtanda pagkababae at sa inyong sariling hinaharap. Dahil isa sa aking mga pasyente, isang 81 taong gulang na babae na halos sumuko na sa buhay, ay gumawa ng isang maliit na pagbabago na nagpabalik sa kanya sa sarili sa paraang hindi namin parehong inaasahan. Ito ang katotohanang walang nagsasabi sa inyo. At kapag narinig ninyo ang kanyang kwento, mauunawaan ninyo kung bakit ito ay mas mahalaga kaysa dati. Ang lihim sa muling pagdama na buhay sa anumang edad. Mayroong isang bagay na bihirang pag-usapan sa modernong medisina, isang bagay na madalas ay hindi napapansin kahit ng mga doktor na may mabuting hangarin. Masyado tayong nakatuon sa mga sintomas, reseta at protocol na nakakalimutan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpahiwatig ng buhay at kaginhawaan, ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, makaramdam ng pagnanasa, makaramdam ng koneksyon sa inyong katawan. Iyan ay hindi isang luho. Ito ay isang senyales na ang inyong mga panloob na sistema ay buhay pa at aktibo. At oo, kasama riyan ang inyong sexual na sarili kahit na sa inyong 60s, 70s, o higit pa. Isa sa mga hindi malilimutang kwento mula sa aking praktika ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Elena. Siya ay 81 taong gulang nang magpatingin sa akin, bagsak ang mga balikat, mahina ang boses at pagod ang mga mata. Sinabi niya sa akin na hindi na niya nararamdaman ang kanyang sarili. Ang kanyang mga araw ay tila mahaba at kulay abo. Nawawalan na siya ng interes sa lahat, kahit sa kanyang hardin, sa kanyang mga libro at sa pakikipag-usap. Nang dahan-dahan kong itanong ang tungkol sa kanyang intimate life, iwinagayway niya ito. Ay iha, tapos na ako sa mga ganyang bagay. Sabi niya, ngunit may nakita ako sa kanya isang kislap na hindi pa namamatay na kabaon lamang. Wala akong ibinigay na tableta, walang magarbong suplemento. Sa halip, nag-alok ako ng isang simpleng hamon, maglaan ng ilang tahimik na sandali bawat linggo upang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan nang walang pilitan o kahihiyan. Sa una, nag-aalangan siya. Ngunit makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may bahagyang ngiti. Mas maliwanag ang kanyang mga mata. Mas tuwid ang kanyang tindig. Sinabi niya sa akin na nagsimula na siyang makaramdam muli, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Mas mahimbing na ang kanyang tulog.
tumatawa na siyang muli. At sa kanyang mga salita, pakiramdam ko ay may nagbukas muli ng switch. Ang kwento ni Elena ay hindi pambihira. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang muling pagangkin sa inyong relasyon sa sarili sa pamamagitan ng paghipo-kamalayan at kabaitan ay maaaring makagawa ng higit pa para sa inyong kalusugan kaysa sa inyong inaakala. Ito ay hindi tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa buhay. At ngayong narinig na ninyo ang kanyang kwento, may isang tanong na lamang na natitira upang sagutin. Kung ang ganoong uri ng pagbabago ay posible sa edad na 81, ano pa kaya ang posibleng mangyari para sa inyo? Dahil sa isang sandali lamang, nais kong iwanan sa inyo ang isang huling katotohanan, isang bagay na naniniwala akong karapat-dapat marinig ng bawat babaeng higit sa isis bago pa mahuli ang lahat. Isang huling salita na kailangang marinig ng bawat babae. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagiging bukas sa isang usapan na karaniwang iniiwasan ng marami. Ito ay hindi tungkol sa pagkabigla o kontrobersya. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa pagpapaalala sa inyo na ang inyong katawan, isip at emosyonal na buhay ay mahalaga pa rin sa edad na 67 tayo na. At higit pa, napag-usapan natin kung paano ang pagpapabaya sa isang bagay na kasing simple at natural, tulad ng masturbation, ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong utak hormones, pelvic floor emosyonal na kaginhawaan, at maging sa inyong puso. Hindi lamang ito mga katotohanan, ito ay mga babala. Ito ay mga paanyaya dahil bawat isa ay tumutukoy sa iisang makapangyarihang ideya na hindi pa po kayo tapos. Kayo ay may kakayahan pa ring makaramdam, kumonekta, at mamuhay ng mas ganap kaysa sa inyong pinaniniwalaan. Maaring hindi ito sabihin ng mundo ng malakas, ngunit sasabihin ko, may karapatan pa rin kayo sa kagalakan, sa enerhiya, sa paghipo sa kasiyahan, at sa pagiging ganap na buhay. Ang mga kababaihan na dumaan sa aking opisina sa paglipas ng mga taon ay madalas na dumating na walang sigla, hindi nakikita, minsan ay parang wasak na. Inakala nilang ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na. Ngunit nang gawin nila ang unang maliit na hakbang upang muling kumonekta sa kanilang sarili, hindi nang may pagkakasala o pilitan, kundi may habag nagsimula silang magbago. Nagbago ang kanilang tindig. Naging mas malakas ang kanilang mga boses. Muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Iyan ang posibleng mangyari kapag itinigil ninyo ang pagtrato sa pagtanda bilang isang katapusan at sinimulan itong ituring bilang isang bagong simula. Kaya nasaan man kayo ngayon, kung tahimik ninyong isinuko ang bahaging ito ng inyong buhay o hindi kayo sigurado kung ano ang normal sa inyong edad, nais kong iwan sa inyo ito, hindi pa po huli ang lahat, hindi kayo masyadong matanda, at hindi pa kayo lubusang nawawala. Naririto pa rin kayo at may oras pa para bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na pinakamahalaga. Isang mahalagang aral sa buhay at isang panawagan na kumonekta. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang manggagamot at bilang isang kapwa-tao ay ang pananatiling konektado sa ating sarili sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay pundasyon ng isang buhay na makabuluhan sa anumang edad. Kasama rito ang pagyakap sa ating sariling kakayahan para sa kasiyahan at pag-aalaga sa sarili. Ito ay hindi makasarili. Ito ay mahalaga. Ito ay tungkol sa pagkilala sa inyong sariling sigla at patuloy na pag-aalaga rito. Hayaan ninyong ang mensaheng ito ang maging pahintulot na hindi ninyo alam na kailangan ninyo hindi mula sa akin, kundi mula sa inyong sarili. Dahil ang katotohanan, walang sino man ang makapagbibigay sa inyo ng inyong buhay pabalik. Ngunit maaari ninyo itong kunin at maaaring magsimula ito sa wala ng higit pa kaysa sa tapang na muling kumonekta sa inyong sariling katawan, isang tapat na sandali sa bawat pagkakataon.
Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Pakiusap mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang kaalaman sa malusog na pagtanda. I-like ang video na ito, ibahagi sa isang taong kailangang marinig ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit na ito ay isang 1 para sabihing nakatulong ito o ang inyong sariling kwento, bawat boses ay mahalaga at ang inyong karanasan ay maaring maging mitsa na tutulong sa iba na muling maramdaman na sila ay buhay. Cat Toots!